Right, mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you at God bless sa umagang ito, pagpapala. At salamat sa mga nakaka-appreciate sa videos ko at mga nagagawa kong content. Thank you po at God bless po sa inyong lahat. Buong puso po ako nagpapasalamat, okay? Bigyan natin reaction yung sinabi o tungkol sa sa mga OFWs diyan na nakabase sa Israel na 'di ba may gera nga po, 'di ba? Ito tingnan natin, bigyan natin ng reaction. Nung panahon na inaresto ang ating dating Pangulo, PRRD, napakabilis ng eroplano, mga kapatid. Baka nasa Hong Kong pa lang yung dating Pangulo, naka-standby na yung eroplano sa Villamor Air Base, di ba? Nandun na kaagad yung eroplano, di ba? Yung magdadala sa dating Pangulo sa The Hague, di ba? Ang nakakalungkot, mga kapatid, ito, nangangailangan ng departation ating mga OFW sa Israel base doon sa kanyang sinabi. Bahala na daw yung mga pamilya kung gusto nilang pauwiin, di ba? Isang bagay na nakakalungkot, di ba? Pag doon sa part na talagang gusto nila, madaling gawa ng paraan, agad-agad may eroplano kaagad na naka-standby sa Villamor Air Base na magdadala sa dating Pangulo sa The Hague. Ang bilis nun. Kaya may tanong nga tayo sa kanila, di ba? May tanong po kami kasi nga napag-uusapan ngayon yung sa, di ba, sa confidential fund, di ba? Yung bang kasi base doon sa nalabas ng mga artikulo at saka sa mga sinabi na ang nagbayad ng eroplano ay nagmumula sa Office of the President. Yung bayad nun, $1,000,000 po yun. $1,000,000 po yung binayad doon. Pero di na mo, mga kapatid, ang bilis maka-provide ng para sa eroplano. Ang tanong namin ito, saan nagmula yun, yung pinambayad sa eroplano? Sa sariling bulsa ba? O sa CFD, Confidential Fund din ng ating Pangulo? Di ba? Kasi ang bilis makahanap ng pamamaraan. Pero itong ating mga OFW sa Israel na nangangailangan at naggusto rin silang, siyempre bilang Pilipino, gusto rin natin na wag silang mapahamak o wag silang madamay sa gulo doon, sa gera doon ng dalawang bansa. Dapat may plano, di ba? Kung kayo po agarang pagpaplano tungkol sa pagpapadala at naka-provide kagad ng eroplano, ano po kaya kung para naman sa OFWs na nangangailangan na para madala rito sa ating bansa pansamantala, di ba? Magawang kagad ng paraan. Hindi yung, di ba, nasasabihin na bahala na yung pamilya nila kung gusto nilang pauwiin ang mga pamilya na doon. Di ba, nakakalungkot, di ba? Sa isang parte na nakita naman natin sila mga buhay na bayani, mga bayani ng ating bayan na buhay, ang laking na itutulong sa ating ekonomiya sa ating bansang Pilipinas. Pagdating sa sitwasyon na yun, di ba, parang walang malasakit sa mga OFWs. O ginagalang natin siguro na natutuwa nga, meron nga ako natawa doon sa tanong, parang may nagtanong na saan daw palalapagin yung aeroplano doon? Pag mga ganun yung katuwiran ay talagang no? Yan na yung bagong Pilipinas ba? Diyos ko, hindi po sila ang may nagtanong lang na isang Pilipinas, saan daw palalapagin yung aeroplano doon? Alam naman nila pag gera, hindi po yan may tinatawag na guideline, kahit gera po yan. Hindi ganun po. May mga bagay na talaga hindi pwede nilang tinatarget. Dangan nga lang may mga tinatawag na yan, failure, pero talagang nasa yan, nasa Geneva yan, alituntunin na yung mga bagay katulad ng hospital, mga ganyang paliparan na pang publiko, hindi tinatarget ng gera yan, di ba? Kaya nakakatuwa ngayon, may nagtanong saan daw palalapagin doon? Diyos ko, ano ba yan? Sabi ko nga, huwag ka magpahalata na yung latang walang kalaman-laman yung tanong. Diyos ko po, kahit nung panahon ng gera ng Iraq nakuha natin yung mga Pilipino natin doon, naiikwa natin. Baga, natulungan natin na bumalik sa Pilipinas pang samantala para wag lang madamay. Di ba? Mayroon po siyang tinatawag na
guidelines yung mga kahit gera po yan. May mga lugar sila na hindi pwedeng targetin. Na pwedeng, at yung eroplano yan, alam nila kung commercial yan o pandigma yan. Kaya hindi pwede nilang tinatarget yun. Bawal yun sa Geneva kasunduan. Kaya natatawa lang ako doon sa nagtanong na kung saan daw palalapag yung eroplano. Utak bangag, di ba? Kaya sabi ko nga, nakakakuan, bilang isang Pilipino, siyempre nakakukon din tayo. Nababahala din na papaano nga naman, di ba? Doon sa mga OFWs nandoon, kung yung ating gobyerno walang konkretong plano tungkol doon. Pwede ho ba? Dahil malaki naman po yung confidential fund ng presidente po, pwede ba ilaan naman doon? Siguro naman, pwede naman yun for emergency. Pwede mong i-defense yun kung bakit doon mo ginamit, pangangailangan. Billion po, 4 point something yung budget mo sa confidential fund. Doon mo ilaan. Doon mo pakita sa mga OFWs na mayroon kang pag-aalala sa kanila. Diba? Nakakalungkot diba? Pero hindi pa natin yun kung ano talaga yung mga plano. Pero yung tanong sa kanya kasi doon sa isang party na yun, nakakalungkot. Talagang walang konkretong plano. Dito natin napatunayan mga kapatid na tama yung sinabi ng ating VP Sara, hindi marunong maging presidente itong nakaupo na to. Doon natin nakita, di ba? Imagine mo, di ba? Bagamat hindi lahat naman doon, pero dapat may plano po kayo tungkol sa OFW sa dalawang bansa nagigirian, hindi lang girian, talagang nagbubumbahan na. Dapat magkaroon kayo ng plano sa mga OFWs doon na kung papaano. Kaya nga lagi kong ibinabalik. Nung panahon na dinalan nyo, inaresto nyo ang dating Pangulo, naka-standby na kaagad yung aeroplano doon sa Villamor Airways. Ang bilis nyo makapag-provide. Pagdating sa ganitong totoong pangangailangan ng mga Pilipino, ng mga OFWs, wala kayong konkretong plano? Ano yan? Anong klase yan? Kaya hindi mo makuha yung pagmamahal ng mga OFWs. Bagamat oo, yung nakarang eleksyon, nagkaroon sila ng protest vote. Kita naman natin yon na talagang nilampaso kayo o talaga nag-protest vote yung mga OFWs regarding, pero karapatan nila yon. Karapatan nilang bumoto kung ano man ang kanilang damdamin at nakikita na sa gobyerno na hindi nila gusto. Pero yung ganito, ganun ba? Kung ba nag-protest vote sila tungkol dun, wala na kayong konkretong plano sa mga OFWs na nangyayari dyan sa Israel? Huwag naman ganun. Diba? Hindi ko po pinangungunan ano pa man, pero yung sinabi niya na ganun, na bahala na yung pamilya nila, kung pauuwiin nila, conclusion, wala kayong plano tungkol sa nangyayari sa Israel, sa mga OFWs doon, na pwede nyong pansamantalang pauwiin muna dito. Mag-provide po kayo. Kayang-kaya yung mag-provide nung kwan Napakabilis yung mag-provide tungkol sa pagpapaaresto kay PRRD. Agaran at nagmula sa Office of the President, yung pinambayad dyan. Ano po kaya yung confidential fund mo, gamitin mo po doon para sa mga OFW, para makapag-provide po ng aeroplano, para makuha naman yung ibang mga Pilipino doon na talagang nagkakaroon na ng, di ba, pangamba sa nangyayari doon. Di ba? Tayo nakikisimpatiya lang doon sa mga OFWs na gusto rin namang umuwi. Pero dangan nga lang, walang konkretong plano ang gobyerno ng ating bansang Pilipinas tungkol sa kanila. Sila lang ang bumubuhay sa atin sa ekonomiya. Di ba natin po pwede na bigyan natin ng kanilang pagmamahal o pagmamalasakit na magkaroon ng pansamantala makabalik muna dito sa ating bansa ang mga OFWs natin na huwag mapahamak doon sa gera ng Israel at saka Iran? Kaya nga, inuulit ko yung tanong. Nung binayaran nyo ba yung aeroplano ni PRRD papunta sa The Hague, saan galing yung perang pinambayad nyo doon? Sariling bulsa nyo ba? Kasi galing sa Office of the President yun o sa confidential fund niya. Mayroon siyang confidential fund. Pinag-uusapan din lang naman yung confidential sa VP Sara. Ba't di mo gamitin sa part din na yun? Sa mga OFWs para naman maramdaman nila yung pagmamahal ng gobyerno sa mga OFWs. Di ba? Pakita mo ang pagiging
ama ng ating bayan. Doon sa mga part na totoong nangangailangan. Huwag ganun. Kung nakapag-protest vote sila, dapat bang gantihan sa isang... Hindi ko sinasabing ganun, pero sa ganung parte na salita, parang walang konkretong plano. Di ba? Kaya hindi mo makuha yung pagmamahal ng mga OFWs kasi dyan sa mga ganyang bagay. Hindi ko alam sa mga nagpapayo dito sa ating namumuso, sa ating gobyerno, kung paano. Kaya nalulugmok pagdating sa mga tinatawag na trust rating period, tinatawag ng mga papaano pagtiwalaan. Wala na bumagsak Bakit? Doon sa mga maling pulisiya, mga maling hakbang. Di ba? Kaya nakakalungkot mga kapatid. Bilang Pilipino, ingat po kayo dyan sa Israel, sa mga Pilipinos na nandyan. Nawa, wag po kayong mapahamak, madamay. Pilitin nyo pa rin po na manawagan sa ating kasalukuyang administrasyon na kung kayo po'y matutulungan para pansamantala makabalik po kayo dito sa ating bansang Pilipinas para naman hindi madamay sa gera na nagaganap dyan. Salamat po at God bless. Ingat po tayong lahat at sana naman magkaroon naman ng konkretong plano. Sana naman makita nyo yung totoong nangangailangan ng mga Pilipino. Hindi yung, di ba? Magaling lang dun sa isang parte. Bagamat kung ganun ang gagawin, di ba? Makukuha mo yung damdamin nila. Kaya salamat at God bless. Nawa, ingat po kayo dyan sa Israel. Kung may Pilipino man sa Iran, ingat din po kayo. Nawa, huwag kayo madamay o mapahamak. Salamat at God bless. Ingat po tayo lahat. Basta pag mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. At God bless po.